Bad morning mga kaibigan. Kagabi, ito nangyayari. Tatlong koi at saka isang goldfish. Ngayon, parang tatlo namang koi. Isa na naman yung yung butterfly na putik-puntik mga kaibigan. At saka yung talaga yung to. Paborito kong goldfish. Ingatan ko yan mga kaibigan. So, isang koi, ton koi, tingnan nyo mga kaibigan yung butterfly koi ko na puntik-puntik. Saka isang goldfish. So, kagabi tatlong koi, isang goldfish. Ngayong umaga, tatlong koi, isang goldfish na naman. So wala na tayong goldfish. Ano nangyari? So umpisa naman tayo mga kaibigan. Pero mayroon pa naman, I think siguro 6 na koi ngayon ang nawala. So 35. So I think siguro mga 29 kayo to. 29. Yan mga kaibigan. Pero after ito siguro wala na. Kasi parang nakarelax na sila sa ilalim ng tubig. Iwan ko talaga kagabi, kahapon kung anong nangyayari sa kanila. Kasi pagdating namin dito, nag-dinner kami. After dinner, punta ko dito. Lahat ng isda natin nandoon sa ibabaw, nakaabang sa water pump. Pero ngayon nandoon na sa ilalim. So I think siguro okay na sila, nakarelax na, nakarecover na sila sa oxygen. Mayroon pa talaga ito sa ilalim mga kaibigan. Tingnan nyo, sa 2, 4 na koi pala. I think siguro nandun pa sa ilalim. Hindi pa lumutang. Nako, ito ng butas mga kaibigan. Gagalawin natin yung tubig para makuha natin lahat. Baka mapuison pa yung iba na naka-recover. 4 na koi pala. Isa, 2, 3, 4 ang goldfish. Ito yung siguro itong goldfish mga kaibigan. Kagabi pa ito, hindi lang lumutang. Yan pa silalim. Ito kaibigan, sikpo natin. Yan mga kaibigan, nilinis ko na yung pond natin. Dalaw ko ko ng sikpaw. So yan yung nanadatnan ko. Ang dami pala sa ilalim na napapatay, hindi pa lumulutang. Yan mga kaibigan, tingnan nyo. Grabe kaibigan, ito yung pinakamasakit sa lahat ng buhay ko sa pag-aalaga ng mga hayop at saka isda. Itong nangyayari ngayon mga kaibigan. So sa ngayon, nag-isip ako na i-drain muna yung tubig
Sana kagabi pa naisip ko, pero wala tayong isip kagabi kasi ang lungkot-lungkot eh. Wala akong tulog. Oo. Pero nagtaka talaga ako, kaibigan. Hindi naman ito stagnant tank, stagnant pond kasi itong yan, galing yan ng bukid, palaging so kaya nga nilagyan ko ng overflow kasi pag mapuno yung tank dito lang, yan lang sila, yan yung overflow. At saka itong pump, mga kaibigan, ikot-ikot lang yan. At saka yung isang pump nilagyan ko ng filtration tank. Yan, so yun talaga mga kaibigan. Wala akong tulog kagabi, isip ng isip kung ano nangyayari. Kasi alam ko talaga kagabi na meron pang mangyayari. Kasi hirap sila huminga. Lahat ng koi isda natin dito nakabang sa agos ng tubig. Pump natin. Yan mga kaibigan, I think siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kapoy at saka dalawang goldfish. Yung goldfish mga kaibigan, pinuntahan dito ng kaibigan ko, gusto niyang bilhin pero ayaw ko, including itong koi mga kaibigan. Meron nag-comment sa reels natin kung ibibinta daw natin yung mga koi natin. Ayaw ko talaga kasi ginawa ko nito ng kit. Sabi ko nga stress reliever, pero ngayon stress ako nang dahil sa nangyayari. Yan, ito sana itong nagiba na pant natin, gawin kong concrete pant. Lalagyan ko itong maraming goldfish at saka koi para ibinta natin. Ito, tip lang talaga ito. Dito ako magkakape yung umaga, pagkahapon, gabi na hindi ko makatulog, dito ako mag-standby, tinitingin sa kanila na parang nagbibigay oleo sa akin kasi makita nila ako. Lahat lumulutang ito mga kaibigan, pero ngayon wala na. I think siguro kung 15, so I think kung 20 pa yata, 10 pa yata or 15 din yung naiwan. Pero yung naiwan mga kaibigan, mga maliliit na. Yung malaki dyan, yung red tilapia at saka sipako. Yan mga kaibigan. Pero tuloy pa rin tayo, hindi tayo mawala ng pag-asa. Hanap naman tayo ng supplier natin ng koi. Lalagyan naman natin ito ng ibang koi. Kung sana mayroong mabibili natin na malalaki na, bilhin natin mga kaibigan. So kunin natin ito ng maliliit na koi, goldfish. Yan. So tuloy mga kaibigan. Pero iwan ko kung mayroon pang naiwan dito na di pa lumutang. Pero sa tingin ko wala na kasi sinikpaw ko. Yan sinikpaw. Kaya yung purpose din na ipa-drain ko yung tubig para makita ko talaga yung baka mayroon pa nangyari. So yung palatandaan mga kaibigan, yung ibang naiwan, naka-recover na ito sila sa oxygen kasi nandun na sa ilalim. Kagabi mga kaibigan, kung nakita nyo yung post ko, lahat nandun sila sa ibabaw, nag-aabang ng agos ng tubig. So yun yung palatandaan, naghirap sila huminga. So walang oxygen. Yan mga kaibigan, tuloy ang laban kahit na ito yung nangyayari sa mga tweet ko. Sabi ko nga stress reliever, pero ngayon stress na stress. Ewan ko kung makatulog tayo mamaya. Anong kakaisip? Siguro makarecover lang tayo kung makabili na tayo ng kuy na naman. So I think siguro times 2 yung gagawin natin
15 kakuy ang nawala. Lalagyan natin ito ng 30 kakuy. Hanap tayo mga kaibigan, comment down below kung mayroon kayong nalaman or mayroon kayong kuy na ibibinta. Bilhin ko mga kaibigan.